Akala ng lahat nalunod at namatay siya sa paglubog ng barko, ngunit makalipas ang ilang taon, bumalik siya na may kasamang anak at isang lihim na magpapabago sa lahat. Yan ang kwento ni Andrea. Pero bago tayo magsimula sa ating kwento, pwede mo bang i-comment kung taga saan ka para malaman din namin kung saan nakarating ang video namin. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mo namang kalimutan pindutin ang subscribe button at isabay mo na din ang kampanang maliit para ma-notify ka sa mga bago ko pang upload. Sa simpleng pag-subscribe at sa isang pag-like mo, idol, malaking tulong na sa aming mga content creator. Maraming salamat. Mahigit 3 taon nang nagtatrabaho sa ibang bansa si Andrea. Bata pa lamang ay pangarap na niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit masigasig siyang nagtatrabaho. Si Nathan, ang lalaking minahal niya sa loob ng 5 taon. Sa loob ng 5 taong relasyon, hindi sila naghiwalay kahit minsan. Kahit magkalayo, araw-araw silang nag-uusap sa telepono. Ngayon ay pauwi na si Andrea. Sakay siya ng isang malaking barko patungo sa Pilipinas. Habang nakatanaw sa malawak na karagatan, napangiti siya. Malapit na niyang makita muli ang lalaking mahal niya. Kinagabihan ay tumawag si Nathan. "Mahal, ilang araw na lang." Napatawa si Andrea. "Alam ko, hindi na nga ako makatulog sa excitement. Pag uwi mo, may sorpresa ako." "Ano naman iyon?" "Secret." Pareho silang tumawa. Hindi nila alam na iyon na pala ang huling normal nilang pag-uusap. Bandang 12:00 ng gabi, tahimik ang buong barko. Karamihan ng mga pasahero ay mahimbing nang natutulog. Habang natutulog si Andrea, bigla siyang nagising. May kakaibang pagyanig. Parang may bumangga. Makalipas ang ilang segundo ay muli itong umulit. Mas malakas, mas nakakatakot. Boom! Nagkagulo ang buong barko. May mga sumisigaw, may mga umiiyak, may mga tumatakbo. Nang lumabas si Andrea sa kanyang silid, nakita niyang unti-unti nang nakatagilid ang barko. Nanlamig siya. Palubog na sila. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap ang cellphone. Agad niyang tinawagan si Nathan. "Mahal." "Andrea? Anong nangyari?" "Nagkaproblema ang barko." Biglang natigilan si Nathan. "Ano? Palubog kami." Napaluhod siya sa takot. "Nathan, natatakot ako." Habang nagsasalita si Andrea ay isang dambuhalang alon ang bumangga sa barko. Tumilapon siya, kasama ang cellphone. "Andrea!" Narinig niya ang sigaw ni Nathan. Ngunit tumalsik ang telepono at tuluyang nahulog sa dagat. Nawala ang linya. Nawala rin ang kanilang huling koneksyon. Habang naghahanap ng mas mataas na lugar, isang matalim na bakal ang tumilapon. Tumama iyon sa kanyang binti. Napahiyaw siya. Hindi na siya halos makalakad. Naramdaman niyang unti-unti nang nawawala ang kanyang pag-asa. May isang lalaking biglang lumapit. "Miss, kaya mo pa bang tumayo?" Tumingala siya. Isang binatang may mabait na muka. "Ako si Marco. Tulungan mo ako." Walang iwanan. Habang bumababa ang barko ay may nakita si Marco. 2 malaking water jug. Mabilis niya iyong hinatak. "Pwede natin itong gawing panglutang." Ibinato niya ang mga ito sa dagat. Wala ng oras. Papalubog na ang barko. Humawak ka ng mahigpit. Sabay silang tumalon. Lumubog sa likuran nila ang barko. Kasabay ng daan-daang buhay. Maraming oras silang inanod. Pagod. Gutom. Takot. Hanggang sa mawala ng malay si Andrea. Nagising siya sa isang pampang. Nakita niya si Marco. Buhay ito. Nilibot nila ang paligid. Walang tao. Walang bahay. Walang signal. Isang isla lamang. Samantala, sa kanilang bayan, kinumpirma ng mga otoridad ang paglubog ng barko. Kasama si Andrea sa listahan ng mga nawawala. Hindi na nakita ang kanyang katawan.
Sa isip ng lahat, patay na siya, lalong-lalo na para kay Nathan. Bawat gabi ay umiiyak si Andrea. Iniisip niya si Nathan. Iniisip niya kung buhay pa kaya ang kanilang mga pangarap. Tahimik lamang si Marco. Palagi siyang nasa tabi nito. Lumipas ang mga buwan. Natuto silang mangisda, maghanap ng prutas, mag-ipon ng tubig ulan. Natutunan nilang mabuhay. Sa bawat araw na magkasama sila, mas nakikilala nila ang isa't isa. Naging sandalan nila ang bawat isa. Sa isang lugar kung saan wala silang ibang kasama. Lumipas ang 2 taon. Unti-unting nahulog ang loob ni Andrea kay Marco. Isang gabi habang nakatanaw sa dagat, "Hindi kita iiwan." Mahinang ngumiti si Andrea. "Ako rin." Naging magkasintahan sila. Sa gitna ng kawalan, nakahanap sila ng pagmamahalan. At makalipas ang ilang panahon, nagkaroon sila ng anak na lalaki. Pinangalanan nila itong Gabriel. Habang karga ang kanilang anak, ay nagsalita si Andrea. "Kapag nakalabas tayo rito," tumango si Marco, "magpapakasal tayo." Ngumiti si Andrea. "Oo." Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi pa rin niya lubos na nalilimutan si Nathan. Isang araw, may napadaan na mangingisda. Nakita ang kanilang signal fire. Pagkatapos ng halos 4 na taon, nakalabas sila sa isla. Nagsimula silang muli. Nagtrabaho si Marco. Lumaki si Gabriel. Naging masaya ang kanilang pamilya. Unti-unti nang naghilom ang mga sugat ng nakaraan. Malapit na ang kaarawan ni Gabriel. Bumili si Marco ng regalo. Habang pauwi, nagkaroon ng malubhang aksidente. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Muling gumuho ang mundo ni Andrea. Parang inuulit ng tadhana ang sakit. Nawala ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Ang lalaking minahal niya sa isla. At ang ama ng kanyang anak. Dahil wala ng dahilan upang manatili roon, bumalik si Andrea sa kanilang dating bayan, kasama ang kanyang anak. At doon, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, muli niyang nakita si Nathan. Natigilan si Nathan, parang nakakita ng multo. "Andrea?" Naluha siya. "Ikaw ba talaga?" Tumulo ang luha ng dalaga. "Ako ito." Hindi makapaniwala si Nathan. Sa loob ng maraming taon, akala niya patay na ito. Ngunit buhay pala, kasama ang isang batang lalaki. At nang makita ni Andrea ang singsing sa daliri ni Nathan, naintindihan niya agad. May asawa na ito, may sarili ng pamilya, may anak na rin. Tahimik silang naupo sa tabing dagat kung saan minsan silang nangarap. "Wala akong araw na hindi ka hinanap," sabi ni Nathan. "Ako rin." Ngunit pareho nilang alam. Huli na ang lahat. Hindi na sila maaaring bumalik sa nakaraan. May sarili ng buhay ang bawat isa. Tumayo si Andrea. Hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Ngumiti siya kay Nathan. "Hindi man tayo ang itinadhana sa huli. Salamat sa 5 taong pagmamahal." Tumango si Nathan habang pinipigilan ang pagluha. "At salamat dahil buhay ka." Dahan-dahang naglakad palayo si Andrea kasama ang kanyang anak. Habang nakatanaw si Nathan sa papalayong mag-ina, may mga pag-ibig na hindi nagwawakas dahil nagkatuluyan. May mga pag-ibig na nagwawakas dahil natutunan nilang palayain ang isa't isa. At sa pagkakataong iyon, pareho nilang tinanggap na ang pinakamahalagang himala ay hindi ang muling pagkikita, kundi ang katotohanang pareho silang nabuhay at natutong magmahal muli. 3 taon na ang lumipas. Mula nang bumalik si Andrea sa kanilang bayan kasama ang anak niyang si Gabriel, unti-unti na niyang natanggap ang pagkawala ni Marco. Ngunit may mga gabing hindi pa rin niya mapigilan ang pagluha, lalo na kapag nagtatanong ang kanyang anak. "Mama, nasaan po si Papa?" At lagi niyang sinasagot, "Nasa langit na siya, anak." Isang araw, habang namimili sila sa isang mall, biglang natigilan si Andrea. May lalaking nakatayo sa kabilang bahagi ng pasilyo. Nanlaki ang kanyang mga mata.
Nanlamig ang kanyang katawan, parang tumigil ang oras. Dahil ang lalaking iyon ay eksaktong kamukha ni Marco. Parehong muka, parehong mga mata, parehong ngiti. Marco! Mahinang bulong niya. Ngunit nang lumingon ang lalaki, iba ang ekspresyon nito. Hindi siya kilala. Mabilis na nilapitan ni Andrea ang lalaki. Marco! Nagtaka ito. Paumanhin? Lalong nalito si Andrea. Ako si Andrea. Napakunot ang noo ng lalaki. Ako si Miguel. Natahimik siya. Ngunit habang nag-uusap sila, may isang bagay siyang napansin. May hawak na lumang litrato si Miguel. At sa litrato ay si Marco. Magkatabi sila. Magkapareho. Doon niya nalaman ang katotohanan. May kambal pala si Marco. Sa isang tahimik na kape, ikinuwento ni Miguel ang lahat. Magkambal kami ni Marco. Akala namin patay na rin siya noon. Lumungkot si Andrea. Ngunit may mas ikinagulat pa siya. Ano po ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Miguel. Matagal ko kayong hinahanap. Napatingin si Andrea. Kami, ikaw at ang anak ninyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lumabas pala sa balita noon ang aksidente ni Marco. At bago ito namatay, ikinuwento nito sa kanyang pamilya ang tungkol kay Andrea at Gabriel. Simula noon ay hindi tumigil si Miguel sa paghahanap. Ilang araw matapos ang kanilang pagkikita, ay sinama ni Miguel sina Andrea sa bahay ng pamilya nila. Doon nakita ni Andrea ang mga larawan ni Marco. Para muli niyang nakita ang lalaking minsang nagligtas sa kanya. Napaiyak siya, lalo na nang may iniabot ang ina ni Marco. Isang kahon para kay Gabriel. Pagbukas niya ay nakita niya ang maraming sulat. Mga sulat na isinulat ni Marco para sa kanyang anak. Mga liham para sa ika-5 kaarawan, ika-10 kaarawan, ika-18 kaarawan. Kung sakaling mawala siya ng maaga, hindi na napigilan ni Andrea ang kanyang pag-iyak. Habang lumalaki si Gabriel ay naging malapit ito kay Miguel. Madalas silang maglaro, madalas silang mag-usap. Minsan ay napapaisip si Gabriel, Tito Miguel, "Oh, parang si Papa ka." Napangiti si Miguel at lihim na napaluha. Dahil alam niyang tama ang bata, hindi niya kailanman mapapalitan si Marco. Ngunit bilang kambal nito, gagawin niya ang lahat upang hindi maramdaman ni Gabriel na wala siyang pamilya. Lumipas ang mga taon. Nananatiling buhay sa puso ni Andrea ang alaala ni Marco. At sa bawat pagkakataong nakikita niya si Miguel, lagi niyang naalala ang lalaking minsang iniligtas siya sa gitna ng karagatan. Ang lalaking naging tahanan niya sa isang isla. At ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamahalagang regalo sa kanyang buhay. Ang kanilang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng lungkot. Dahil alam niyang kahit wala na si Marco, may mga taong patuloy na magmamahal sa kanila. At sa wakas, natagpuan din nila ang pamilyang matagal nilang hinahanap. 18 taong gulang na si Gabriel. Isa na siyang binatang responsable, mabait at masipag. Isang araw, habang naglilinis ng lumang silid sa bahay ng kanyang lola, may nakita siyang kahong matagal nang nakatago. Nakasulat sa ibabaw nito, "Para kay Gabriel, kapag handa ka nang malaman ang buong katotohanan." Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan iyon. Sa loob ay may mga litrato, may mga sulat, at isang maliit na waterproof pouch. Sa loob ng pouch ay may memory card. Pagkabasa niya sa unang sulat, nakilala niya agad ang sulat kamay. Kay Marco, sa kanyang ama. Mabilis niyang ipinabukas ang laman ng memory card. May isang maikling video. Paglabas sa screen ay bumungad ang mukha ni Marco. Mas bata, mas masigla. Ngunit puno ng pagmamahal ang mga mata, kung saan naroon si Andrea at ang batang si Gabriel na nooy sanggol pa lamang. Napaluha agad si Gabriel. "Mahal kong anak."
Iyon ang unang narinig niyang salita mula sa kanyang ama. Kung sakaling pinapanood mo ito, ibig sabihin lumaki ka ng mabuting tao. Hindi na napigilan ni Gabriel ang pag-iyak. Hindi niya kailanman narinig ang boses ng kanyang ama. Ngayon lamang, sa pagpapatuloy ng video ay may sinabi si Marco na hindi inaasahan ng sinuman. Kung sakaling may magtanong balang araw tungkol sa paglubog ng barko, gusto kong malaman ninyo ang totoo. Natigilan si Gabriel, maging si Andrea na nanonood kasama niya. Nagpatuloy ang video. Nakita ko noong gabing iyon ang nangyari. Ayon kay Marco, ilang minuto bago ang aksidente ay may mga tauhan ng barko na nag-uusap. May napansin silang seryosong problema sa makina. Ngunit hindi agad ito iniulat. Pinilit pa ring bumiyahe ang barko hanggang sa lumala ang problema at nauwi sa trahedya. Hindi na nakapagsalita si Marco tungkol dito dahil mas pinili niyang iligtas si Andrea at hindi na niya nagawang magbigay ng opisyal na pahayag. Lumipas ang ilang buwan. Hindi na hinabol ni Gabriel ang anumang kaso. Hindi na rin niya hinangad ang paghihiganti. Sa halip, mas pinili niyang ipagpatuloy ang buhay. Isang gabi ay nagpunta silang mag-ina sa tabing dagat. Katulad ng dagat na minsang muntik ng kumitil sa buhay ng kanyang ina. Tahimik silang nakatanaw sa mga alon. Mama, anak, galit ka pa ba sa nangyari? Ngumiti si Andrea at tumingin sa malawak na karagatan. Hindi na. Bakit po? Dahil kung hindi nangyari iyon, hindi ko makikilala ang tatay mo. Napangiti si Gabriel. At hindi rin ako ipapanganak. Tumango si Andrea. Makalipas ang maraming taon, matanda na si Andrea. May sarili ng pamilya si Gabriel. Masaya ang kanyang buhay. May asawa, may mga anak. At madalas niyang ikwento sa mga ito ang tungkol sa kanilang lolo Marco, ang lalaking naging bayani ng kanilang pamilya. Isang dapitapon ay muling bumalik si Andrea. Sa dalampasigang minsang naging saksi sa kanyang mga luha. Tahimik siyang umupo habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa kanyang kamay ay naroon pa rin ang lumang kwintas na ibinigay ni Marco at sa kanyang puso ay naroon pa rin ang alaala ni Nathan. Dalawang lalaki nagmahal sa kanya sa magkaibang yugto ng kanyang buhay. Bigla niyang naalala ang huling tawag nila ni Nathan sa barko. Ang tawag na hindi nila natapos. Ang tawag na nagpabago sa lahat. Ngunit ngayon ay wala na siyang pagsisisi dahil naunawaan niya ang isang bagay. Hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos sa kasal. Hindi lahat ng pangarap ay natutupad ayon sa plano. At hindi lahat ng pagkawala ay katapusan. Minsan, ang pagkawala ang simula ng mas malaking dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Dahan-dahang pumikit si Andrea habang hinahaplos ng malamig na hangin ang kanyang muka. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, naramdaman niya ang ganap na kapayapaan. Sa malayo, tila naririnig niya ang mga tinig ni Marco at Nathan. Hindi bilang mga alaala ng sakit, kundi bilang mga alaala ng pagmamahal. At habang patuloy na humahampas ang mga alon sa dalampasigan, tila sinasabi ng dagat ang huling mensahe nito. May mga pag-ibig na hindi man naging habang buhay, ngunit naging sapat upang baguhin ang buong buhay. At doon nagtapos ang kwento ni Andrea. Hindi bilang babaeng nakaligtas sa paglubog ng barko, kundi bilang babaeng natutong bumangon matapos mawala ang lahat. At natutong magpasalamat sa bawat biyayang iniwan ng tadhana. Hanggang dito na lang ang kwento ni Andrea. Ang mensahe ng kwento. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa tagal ng pagsasama, kundi sa mga bakas na iniiwan nito sa ating puso habang tayo ay nabubuhay. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa pagsubaybay. Please like, share, and subscribe.